Ang current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue, hinamon at nagkaabang na ang WBA Featherweight World Champion na si Nick Ball kung sakaling akyat na sa Featherweight Division itong si Inoue. Inoue, kung magarap na sila ni Ball, gapang boy na naman kaya o si Ball ay papagulong at ididribble. Former World Champion na si Errol Spence Jr. naniniwalang kayang ma-upset ang kanyang kakusa na si Frank Martin, ang WBA Regular Lightweight Champion na si Gervonta Davis. Sa tingin nyo, kaya nga ba? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Paul Stevenson, siya ang head trainer ni Ball sa Everton Red Triangle Gym sa Liverpool, England sa ilang taon na. At sa wakas, may isang boksingero na rin siyang naging world champion at yan ay walang iba kundi itong si Ball pagkatapos na binaklasan ang makunat at high-skilled na kampiyon sa featherweight division na si Raymond Ford. Pero sa pagkapanalo ni Ball kontra kay Ford, dumaan muna sila ng kaba at umabot pa rin sa desisyon ang laban at kahit na alam na nila na mas maraming magagandang patama ang nagawa ni Ball, pero nangyari na rin kasi sa kanila sa nakaraan kontra yan sa WBC Featherweight World Champion ng Mexico na si Rey Vargas na kahit na sa tingin nila ay mas labang itong si Ball sa laban. Pagdating sa desisyon ay naging tabla ang desisyon ng mga hurado. Kaya sa panahong itinaas na ang kamay ni Ball na siya ang panalo kontra kay Ford, doon na nila naramdaman ang labis-labis na tuwa dahil sa wakas may world champion na rin siya na boksingero. Kaya naman umabot sa usapin na gusto niya bilang trainer na harapin ni Ball sa susunod ay ang mga bigating mga laban. Kaya ang isa sa magandang may kasana laban para sa kanila ay ang rematch nila ni Rey Vargas para sa Unification World Title Fight dahil alam nila na si Ball dapat ang panalo doon sa unang laban nila ni Vargas at para magkakalaman na kung sino talaga ang hari sa dalawa sa featherweight division. Pero isa sa mga inaabangan nila ay ang pag-akyat ng timbang ni Naoya Inoue sa featherweight division at kahit pa nga gusto ni Inoue na gaganapin ang laban sa Japan ay handa pa rin nilang dadayuin ang lungga ni Inoue. Nakikita ng trainer ni Ball na isang magandang laban kung may kasa ang Ball kontra Inoue na talagang sumasabog talaga bawat salpukan ng dalawa. Alam niyang isang magaling at malakas din itong si Inoue pero naniniwala ang trainer ni Ball na kayang-kaya natanggapin at sanggain ang maatake ni Inoue ni Ball. Dahil kung tutuusin, itong si Ball kakwento ay nakaharap na niya ang ilang mga world champion sa featherweight division. Kaya dyan pa lang ay subok na itong si Ball na tila ba sinasabi nila na kaya niyang almusalin ang mga suntok ng top caliber fighters at lalong-lalo na ang mga suntok ni Naoya Inoue. Si Nick Ball ngayon kakwento ay walang talo rin nito. Meron siyang 20 wins, 11 knockouts at 1 draw. Ito ay mas bata pa kay Inoue dahil siya ay 27 anyos pa lamang at may tangkad na 5 feet at 2 inches. Habang itong si Inoue naman ay may kartada na 27 wins, wala ring talo at meron siyang 24 knockouts. At si Inoue ay 31 anyos na may tangkad na 5 feet at 5 inches. Ikaw kukwento, kung magharap ang dalawa at tuluyan ng akyat sa featherweight division itong si Inoue, gapang boy naman kay itong si Naoya at hindi na makakatayo o si Ball ang talo na para bang bumagsak agad galing na i-shoot sa buslo. Mga kakwento, itong si Spence ay sobrang prangka kay Tank Davis sa paparating na laban. Sa tingin ni Spence, kayang ma-upset ni Martin itong si Davis sa kanilang salpukan. Ang dapat lang gagawin ni Martin kay Davis sa simula, hihilamusan na kaagad ng suntok itong si Davis sa katawan at muka. Pero kung malasap ni Martin ang lakas ni Davis sa simula pa lang, kumalma lang si Martin muna at magbitaw ng mga malalakas na suntok at tamang timing ng mga atake dahil nakatiyak siyang mayuyupi raw itong tangke. Ikaw kukwento, kung ikaw ang tatanungin, kay Tank Davis ka ba o di kaya kay Frank Martin? Frank Martin. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Crisbel Almeria, kay kakwentong Ruel Cacafranca Carbadora, kay kakwentong si Zed Robles, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video.
At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.